Magandang araw sa ating mga kapatid at mga kaibigan. This is Pastor Rex Frank of Revival Faith Ministries, and on behalf of Sister Len and our whole family ay bumabati po kami ng Happy Celebration Day sa inyo pong lahat. Ang aming pong parating panalangin ay nasa mabuti kayong mga kalagayan at palagi pong pinapatnubayan ng ating Amang Yahweh sa inyo pong mga pang-araw-araw na pamumuhay. Nagpapasalamat po ako at nagpapasalamat po kami ni Sister Len at nandirito po kayong lahat sa araw na ito, at kahit na November 1st po ngayon at alam po naming napaka-traffic dyan sa mga daan, ay nandito kayo sa araw na ito. Ito po mga kapatid ay nagpapakita lamang na you are putting Yahweh first place in your life. Na kahit anuman ang anumong sitwasyon sa inyong mga buhay at sa inyong mga kapaligiran, ay hindi po kayo natitinag sa pagsisilbi po sa ating Amang Yahweh. Kaya palakpakan po natin ang bawat isa at papurihan po natin ang ating Amang Yahweh at ang ating Messiah Yeshua sa araw pong ito. Hallelujah! Nagpapasalamat din po kami mga kapatid sa lahat ng ating mga volunteers na nandito na patuloy po na tumutulong sa ating mga gawain. At ang aming panalangin po ni Sister Len ay palagi po kayong gagabayan, palagi po kayong ibibless ng ating Amang Yahweh sa inyo po mga buhay upang maipagpatuloy po ninyo ang inyong mga gawain. Hallelujah! I know it has been so very busy para po sa ating lahat noong mga nakarang araw. Noong mga araw ay talagang napakarami nating ginawa at katatapos lamang po natin ang ating Harvest Festival o yung tinatawag na Feast of Tabernacles noong nakaraang linggo. We are praying na you guys were blessed sa ginawa nating Harvest Festival na ito mga kapatid for this year. Taas nga ang mga kamay noong mga na-bless sa piyestang ito. Hallelujah! Taas po natin ating mga kamay. Dapat ang lahat ay nakataas ang kamay, ha? Dahil dapat ay na-bless kayo sa piyesta ng ating Amang Yahweh. Dapat ay na-recharge kayo, na-refresh kayo at na-remind po kayo sa mga blessings ng sa ating mga buhay. Tignan ninyo yung mga katabi ninyo mga kapatid sa kanan o kaya naman sa kaliwa. Sabihin po sa kanila, I am so blessed today. Ulitin po natin. Tignan nyo ulit yung mga katabi nyo, ha? Yung mga baka yung natutulog pa dyan. Sabihin mo sa kanila, kapatid, na-bless ako ngayon. Sabihin mo sa kabila naman, sabihin mo, kapatid, bless ako ngayon. Hallelujah! Alam nyo mga kapatid at mga kaibigan, dapat may tatlong bagay may tatlong bagay kayong natutunan sa ating ginawang Feast of Tabernacles nitong nakaraang linggo. Yun yung pagre-recharge tayo. Dapat tayo ay na-recharge sa ating spiritual life. Dapat po ay na-refresh po natin ang ating perspective sa ating mga buhay. At ito rin po ang naging daan upang maipalala sa atin ang mga blessings, yung mga pagpapala na dumarating sa ating mga buhay. Hallelujah! Napakahalaga mga kapatid na ma-recharge ang ating mga buhay. Katulad ng isang battery sa isang cellphone, kapag hindi mo na ito na-charge, ito ay madaling mawalan ng buhay. The Harvest Fest, mga kapatid, o yung tinatawag na Feast of Tabernacles, ay isang paraan upang ma-recharge po tayo. Ma-recharge ang ating spiritual batteries. Ang Feast of Tabernacles ay maaari po nating tawagin na ito, pwede natin sabihin, super feast ito. Because this feast gives us so much energy. This feast gives us so much joy. Yung happiness. This feast is a great place where we can fellowship with our brothers and with our sisters in our faith. Napakarami po ng ating mga activities na ginawa sa Harvest Festival na ito. From kids at hanggang sa mga matatanda ay meron po tayong ginawang mga programs to energize our spiritual batteries. We have powerful praise and worship celebrations every time that really lifted our spirit on high, and we have at hindi po mawawala mga kapatid yung great food na ating pinagsasalusaluhan. Talagang all-in-one nga. Sinasabi nga natin, this feast is just like an all-in-one. Ang Harvest
fest ay talagang pinaghahandaan po natin mga kapatid. Yan po ay talagang pinaghahandaan ng ating mga kapatiran. Kaya nga, we really encourage everyone na makadalo kayo at makapag-invite kayo ng inyong mga kakilala tuwing festa para po ma-experience nila mga kapatid ang mga na-experience natin mga ito. The Harvest Fest also reminded us mga kapatid about our perspective. Yung tinatawag na outlook, yung tinatawag na attitude natin sa ating buhay. We're reminded the importance of our Almighty Father Yahweh sa buhay po nating lahat. We're reminded the importance kung gaano kahalaga ang mabuhay na nahaayon po sa mga itinuro ng ating Messiah Yeshua na dapat po nating sundin. We need to remind ourselves every day mga kapatid na dapat meron po tayong positive outlook sa ating mga buhay. We need to have a positive attitude kahit na napakaraming mga pagsubok po na dumarating po sa atin. Kahit na kaliwat kanan ang mga hindi mga magagandang bagay na dumating sa ating mga buhay o kaya sa ating mga kapaligiran, ay dapat mga kapatid, meron po rin tayong positive na outlook, meron po tayong positive na attitude po katulad ng ating Messiah Yeshua. In Psalms 91 verse 7, sabi, 1,000 people may fall dead at your side or 10,000 on your right side, but nothing bad will happen to you. Ayan, mababasa po natin sa Psalms 91 yan. What a positive attitude, di ba? Kahit ano ang mangyari ay patuloy pa rin kayong gagawa. Kahit ano mangyari ay maninilbihan pa kayo sa ating Abang Yahweh at susunod sa mga yapak ng ating Messiah Yeshua. Hallelujah! The last thing mga kapatid na nakuha natin sa ating Feast of Tabernacles o sa ating Harvest Fest ay ito yung pagre-remind sa atin ng ating mga blessings na ibinibigay sa atin ng ating Amang Yahweh. Most of the time mga kapatid at mga kaibigan ay hindi natin napapasalamatan ang ating Amang Yahweh sa ating mga buhay. Many times we are shortchanging Him when it comes to giving thanks. Maraming mga tao na nagpapasalamat lamang kapag nakuha na nila yung kanilang mga pinapanalangin sa kanila pong mga buhay, ngunit hindi nila nakikita yung mga blessings. They don't know at hindi or they don't see the blessings na ibinibigay ng ating Amang Yahweh sa kanilang mga buhay na kahit na hindi po nila ipinapanalangin ay dumarating pa rin. Hallelujah! Yahweh is blessing each and every one of us every day na mga pagpapala na kahit hindi po natin ipanalangin ay dumarating ang mga ito. Kahit na hindi po natin iniisip, ay ibinibigay pa rin sa atin itong mga pagpapala dahil Yahweh knows what we need in our life. Alam niya kung ano ang mga makakabuti sa ating mga buhay. In Matthew chapter 6, verse 8, sabi nga, "For your Father knows what you need before you ask Him." Sabihin natin mga kapatid, o basahin ulit natin, Matthew chapter 6, verse 8, sabi, "For your Father knows what you need before you ask Him." Alam na niya kung ano ang mga kailangan ng kanyang mga anak bago pa hilingin ang mga ito. Can everyone say, Yahweh is great? Everyone say, Yahweh is great, and He is great all the time. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. Kaya nga, you need to have a habit of giving thanks. Magkaroon po tayo ng pasasalamat sa ating mga buhay. Magpasalamat po tayo sa Kanya araw-araw when you wake up in the morning. When you do all things all throughout the day. And before you go to bed, kailangan po nagpapasalamat tayo sa ating Mang Yahweh. Napakaraming mga blessings na tinatawag na blessings in disguise na hindi natin nalalaman na dumarating sa ating mga buhay na ibinibigay po ng ating Mang Yahweh sa ating lahat. Kahit na akala natin na problema or kahit na akala po natin na pagsubok ito, hindi natin alam, ay blessing pala ito na ibinibigay upang i-prepare po tayo sa mga advancement na darating sa atin. Marami ang magsasabi, bakit naman ako pa ang nagkakaroon ng problemang ito? Bakit ba parang araw-araw ay pagsubok ang dumarating sa aking mga buhay? But I just want you to know mga kapatid that He is preparing each and every one of you for an advancement sa inyo po mga buhay. He is preparing you spiritually. He is preparing you emotionally.
He is preparing you physically sa pagpapalag darating sa inyo po mga buhay, mga kapatid. You might need to change your attitude, or you might need to change your ways para po maka-advance sa buhay na gusto niyang ibigay sa inyo. And these problems, and these trials, and these exercises na dumarating sa inyo are the only ways para po mabago at maka-advance kayo sa buhay na nais niyang ibigay sa inyo magmula po ngayon. Kahit anumang mga sitwasyon, kahit anumang mga bagay sa inyong buhay, ay palagi po kayong magpasalamat. Always give thanks to Almighty Father Yahweh. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sabi, be thankful in all circumstances, for this is Yahweh's will. For you will belong to Messiah Yeshua. This is Yahweh's will for you. Para po mag-advance kayo sa inyong mga buhay, sometimes Yahweh will give you trials. Sometimes He will give you problems para po maiba ang inyong attitude, maiba po ang perspective ng inyong mga buhay, maiba po ang outlook ng inyong mga buhay. And He will use these trials for you to advance in the blessings na gusto niya pong ibigay sa inyo. Hallelujah! It is a joyful feeling if we have an attitude of giving thanks all the time sa ating mga buhay. You will feel more blessed, you will feel more energized, you will feel more closer to our Almighty Father Yahweh kung palagi po kayo nagpapasalamat sa Kanya. Kaya we really do encourage everyone na talaga pong makadalo, mga kapatid, sa ating Harvest Fest or tinatawag nating Feast of Tabernacles every year para po makita ninyo sa inyong mga buhay kung paano po talagang binabago o talaga kung paano pinagpapala tayo ng ating Amang Yahweh. You might think that you are not blessed, and that's what the enemy wants you to think. But Yahweh has a great news for all of you. Sinasabi niya, you are so blessed beyond your imagination, and you should be thankful all the time. Hallelujah! Anyway, mga kapatid, mga kaibigan, I would like to discuss something important today, and I know na inumpisahan po natin ang ating message na ito kung paano po kayo naging blessed sa ating Feast of Tabernacles sa taong ito. But today, we are going to look at the importance of being consistent. The power of consistency. Bakit ba napakahalaga na pagiging consistent sa ating mga buhay, mga kapatid? Ang Tagalog ng consistent, according from the dictionary, ay ang Tagalog nito ay matibay, matatag, o kaya naman masinsin. In English, consistent means constant, being regular, yung steady, o kaya naman consistent means stable. I've heard this famous quotation before. It says, it is not what we do once in a while that shapes our lives. It is what we do consistently. Ulitin ko po, mga kapatid, itong yung famous na saying o quotation na sinasabi, it is not what we do once in a while that shapes our lives. It is what we do consistently. Hindi yung isang bagay na ginagawa natin ng isang beses lamang ang magbabago ng ating buhay, kundi yung mga ginagawa natin parati o kaya naman palagi. Friends, being consistent is one of the ingredients to achieve success in our lives. Ang pagkakaroon po ng consistency sa ating buhay ang isang mahalagang bagay upang tayo po ay magkaroon ng tagumpay. Most of the successful people, successful businessmen in the world ay nagtataglay po ng ganitong karakteristik sa kanilang mga pagkatao, ang pagiging pong consistent. Their mantra ay yung pagkaroon po ng consistency sa kanilang business at sa kanilang buhay. I've read that Sam Walton, kung nakikilala po ninyo, siya po yung may-ari ng Walmart, the biggest retailer in the world. Ang ginagawa po ni Sam Walton, mga kapatid, he will wake up early in the morning every day. Every day po yan, para libutin niya yung kanyang mga stores at para makita niya personally yung paano mag-operate, yung makita niya kung paano yung operation na kanyang stores. Yan po ay ginagawa niya every day nung siya po ay nabubuhay pa. I've also read that many successful people will spend once a week to sit down para po pag-aralan ng kanilang mga investment, para po pag-aralan ng kanilang mga finances. They will do this consistently, or they will do this religiously, because they know that it is important. It is important thing to achieve success sa kanilang buhay sa pamamagitan po ng pagiging consistent. Our Messiah Yeshua
showed this important characteristic also when He was still here on the earth. Ipinakita niya mga kapatid sa atin sa ating pong lahat kung gaano kahalaga ang pagkakaroon po ng consistency sa ating buhay. He knew that this is one of the ingredients for us to have a closer relationship with our Almighty Father Yahweh. This is one of the ingredients for us to have to live a life according from His Father, for us to achieve a joyful and a victorious life sa ating mga buhay. And He knows that if we are consistent in following Him and following our Almighty Father Yahweh, this is one of the ingredients for us to have salvation in our life. Yeshua was consistent with His teachings. He was consistent how He approached people with His love, and He was consistent with His mission. Kahit na maraming mga dumating na mga pagsubok sa kanyang mga buhay, mga kapatid, habang po siya ay nangangaral ng magandang balita, ay hindi po siya natinag sa kanyang mga gawain. Kahit na ang kaaway, mga kapatid, ay hindi siya kayang patinagin sa kanyang misyon. If you guys still remember when He fasted in the wilderness before He started this mission, habang siya po ay nagpa-fasting, ay ginugulo naman siya ng kaaway. We can read that in Matthew chapter 4 na kung paano siya paano po tinempt ang ating Messiah Yeshua ng kaaway, at kung ano-ano ang pinaggagawa ng kaaway sa kanya para lamang matempt siya. Pero Yeshua showed consistency. Lahat ng kanyang mga ginawang panlaban sa kaaway ay nanggaling po sa Bible. Yeshua said all the time, kapag lagi siyang tinetempt, consistent ang sinasabi niya. Ang sabi niya, that scripture say. O sinasabi niya, the Bible say. Yeshua was consistent, and because of that, He was able to stand firm in the midst of His exercises. Hindi siya natinag, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya na-confused, because He practiced the power of consistency sa kanya po mga buhay. Friends, if we just learn how to apply the power of consistency in our life, napakarami pong magbabago sa ating mga buhay. We are going to experience positive and great things in our lives. Pang physical man, emotional, spiritual, o kaya naman pang financial na aspeto ng ating buhay, ay makikita po natin ang magandang pagbabago dito. If you are consistent of being healthy all the time, if you are consistent of eating properly, if you are consistent of exercise, palagi kayong nag-exercise, palagi kayong nag-jogging, ganyan, magkakaroon po kayo ng magandang kalusugan. Hindi lang po kayo magkakaroon ng magandang kalusugan, kundi magiging kamukha pa ninyo si Pastor Rex, o kaya magiging kamukha nyo si Sister Len. Hallelujah! Not bad, di ba mga kapatid? If you're consistent, malusog na kayo, magkakamukha pa tayo. Di ba? Hallelujah! Ganon din kung kayo ay consistent sa inyong finances, mga kapatid. Consistent sa pagiging good steward ng mga blessings ng ating Amang Yahweh sa inyong mga buhay, ay makikita ninyo ang mga mabubuting pagbabago sa inyong mga finances. If you are consistent sa inyong trabaho, if you are consistent to strive to better your life, consistent to save for the future, and this attitude will help you achieve success. And this attitude will give you leverage sa lahat po ng inyong mga gawain. Kung nakikita ito ng inyong mga anak, mga kapatid, na lagi kayong consistent, makikita ito ng inyong asawa, makikita po ito ng inyong pamilya, makikita po ito ng inyong mga katrabaho, kung gaano po kayo ka-consistent sa inyong mga buhay, they will be encouraged to be consistent also in their life. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi lamang sa pang-personal na pamumuhay na pwede nyo pong ma-i-apply ang pagkakaroon po ng consistency. Magagamit din po natin ito lalo na sa ating mga gawain dito po sa Revival Faith Ministry, sa ating gawain sa ating pong iglesia. Like what I've said earlier, one of the ingredients of being successful is applying the power of consistency. That is what we need in the church. That is what we need in our ministry. Lahat tayo, mga kapatid, ay dapat magkaroon ng consistency or katatagan sa ating mga gawain. May term nga na laging ginagamit dyan sa Pilipinas, no? Yung mga ginagamit ng Pilipino, yung term na tinatawag na ningas kugon, di ba? Ang ibig sabihin po ng ningas kugon, mga kapatid at mga kaibigan, ay yung mga panandalian lamang, yung mga gawain, ang kugon kasi, mga kapatid, yan yung grass, ha?
Kapag sinindihan mo itong kugo na ito, itong grass na ito, madali po itong mag-apoy, pero mabilis din itong mawawala. Hindi nagtatagal yung kanyang init, hindi nagtatagal po yung kanyang apoy. What we need in the ministry are people who are consistent with the burning fire in serving our Almighty Father Yahweh. We need to be consistent sa lahat po ng ating mga gawain. Magmula po sa ating weekly praise and worship celebration, sa ating mga piyesta, sa lahat ng ating mga projects, ay dapat po makikita sa atin ang pagkakaroon ng consistency sa ating pong mga gawain. We have formed different teams sa ating ministry, and we need to strive to have consistency sa bawat teams na ginawa po natin. Magmula po sa welcome committee hanggang po sa hospitality team at sa security team, ay dapat po mga kapatid ay patuloy ang mataas at magandang kalidad na gawain na ipamalas po natin araw-araw. Kung may nakikita kayong hindi nakakagawa ng kanilang mga gawain at hindi po sila nagiging consistent, it is your responsibility mga kapatid na to remind them na it is very important po ang pagkakaroon ng consistency sa ating iglesia. We need to be consistent sa ating praise and worship celebration tuwing Sabado. Hindi natin alam kung sino-sino po ang magiging visitors natin na ipapadala po ng ating Amang Yahweh sa araw na yan. Hindi po natin alam kung sino-sino ang dadalo sa ating mga pagpupulong. Malay ninyo mga kapatid na one of our celebration days ay bigla na lang kami susulpot dyan ni Sister Len sa ating worship center. Kaya we need to have consistency. When we started Revival of Faith Ministries, punong-puno po tayo ng passion. Punong-puno po tayo ng eagerness na palaguin at pagandahin ang bawat celebration day. At dapat po mga kapatid ay ipagpatuloy po natin ito. Hindi lamang ipagpatuloy kundi maging consistent po tayo na mas pagandahin pa ang ating mga celebration days. We're going to do our best to have full worship band every celebration day dahil napakahalaga po ng meron tayong live music tuwing pagsamba. I know Brother Francis has been working hard to make sure na palagi po tayong may magandang music every week. Kaya nga, buong puso kami nagpapasalamat mga kapatid sa ating worship band. Palakpakan po natin ang ating worship band na palagi pong consistent sa kanila pong pagbibigay ng kanilang time sa ating worship set, sa ating praise and worship celebration. We know that sometimes din, mga kapatid, ay hindi po buo ang ating worship band, pero we are all aware of the situation. And Brother Francis and I has been looking for other alternatives para po hindi masacrifice ang ating magandang praise and worship celebration every week. Our goal is really to maintain yung magandang music ng ating ministry. Kung hindi po ninyo alam mga kapatid at mga kaibigan, kilala po ang Revival Faith Ministries hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi dito po rin po sa Amerika, kung paano po tayo mag-conduct ng ating praise and worship celebrations. I'm very proud to say mga kapatid na ang Revival Faith Ministries started to influence other assemblies dito sa Amerika para po pagandahin ang kanilang mga music. When they saw how we celebrate our praise and worship celebration, kung paano kumanta ang ating mga kapatiran, kung paano kumanta ang ating buong worship band, na-encourage po silang pwede palang gawin ang pag-praise and worship na ganito. That's why it is important na maging consistent po tayo sa ating mga gawain. Sa ating pong praise and worship celebration dahil many people are learning from the things we are doing. Hallelujah! Kaya mga kapatid at mga kaibigan, I encourage all of you na ipagpatuloy po natin ang pag-i-invite ng mga tao, ng mga kaibigan. Ipagpatuloy po natin mga kapatid ang pag-i-invite ng ating mga kapamilya o kaya mga kapuso tuwing Sabado. Nagkaroon tayo ng ating big day last month at nagpapasalamat po ako sa lahat ng nag-invite ng kanilang mga kakilala. We really appreciate sa inyong ginawang pag-invite. Huwag po tayong huminto mga kapatid sa pag-invite. Katulad ng aking sinabi noong umpisa na yung ginawa po nating big day event ay umpisa lamang po iyon at hindi po ito nagtatapos. We need to strive na palagi po mag-invite, magdala po ng kaibigan tuwing celebration day. We need to be consistent to our invitation. Just like what I've said before, you are responsible sa 5 taong inilista po ninyo sa commitment card na ibinigay po natin noon.
Keep inviting, keep showing them the love of Almighty Father Yahweh. I want you to be an agent of Yahweh's blessing sa ibang mga tao upang makilala nila ang ating Amang Yahweh. Nobyembre na ngayon mga kapatid. This is the first day of November. At malapit na pong magtapos ang 2014 and we are really pushing hard sa ating Revive 365 project na makapag-invite po tayo ng mga tao every week. Malapit na po ang ating quarterly review. Ang quarterly review po natin ay sa February 2015 at malalaman po natin kung sino-sino po ang may mga naimbitahan. Sino-sino kaya ang tatanghalin pinaka-the best na nag-invite or nagdala ng mga visitors. Sino kaya ang ating tatanghalin yan? We want you to be Yahweh's agent and He's telling you today that He wants you to be consistent with your work. Ayaw po niya yung tinatawag ng mga ninaskugon lamang. And He wants consistency and stability sa kanya po mga gawain. Being consistent is our key to achieve success in this ministry. We know that Yahweh will help us, but we also know that we need to do our part. We need to do the best as we can today, tomorrow, and in the future to move the work of our Almighty Father Yahweh. We need to be like our Messiah Yeshua. He is consistent and we need to follow His footsteps. In Hebrews chapter 13 verse 8 says like this, Yeshua is the same yesterday and today and forever. Yeshua, our Messiah Yeshua, is the same yesterday, is also the same today, and He will be the same forever. Hallelujah! Tignan ninyo yung katabi ninyo at sabihin po sa kanila, kapatid, I have the power of consistency. Ulitin po ninyo. Tignan nyo sa kabila, ha? Sabihin nyo sa inyong katabi, kapatid, I have the power of consistency. Consistent ako ngayon, consistent ako bukas, at consistent ako magpakailanman. Hallelujah. I pray na meron po kayo natutunan sa araw na ito at magkita-kita po muli tayo next celebration day mga kapatid upang pag-aralan ang mga salita ng ating Amang Yahweh. Mga kapatid, mga kaibigan, tumayo po tayo at samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Ang maraming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na selebrasyong ito at muli po ninyong pinagsama-sama ang inyong mga anak sa lugar na ito upang kayo po ay papurihan. Ama, nagpapasalamat kami sa lahat ng inyong mga pagpapala, nagpapasalamat po kami sa inyong pag-iingat, nagpapasalamat po kami sa pagmamahal na inyong ibinibigay sa amin pong lahat. Ama, ako po ay sumasamo sa inyong harapan upang patawarin ninyo kami sa aming mga pagkukulang sa inyo po. Patawarin kami kung kami po ay nagkakasala sa aming mga pag-iisip, kung kami po ay nagkakasala sa aming mga gawa. Ama, sinasamo ko po sa inyo sa araw na ito na muli pong gabayan ang buong kapatiran ng inyong ministry. Pagpalain po ninyo sila ng mga pagpapalang umaapaw sa kanilang mga buhay at maging masunurin ang buo ninyong kapatiran sa inyong mga inuutos na mga gawain. Ama, pagpalain po ninyo ang worship center na ibinigay ninyo po sa amin. Ilagay po ninyo ang inyong banal na pangalan sa lugar na iyon o na ito upang kami po ay maging ilaw sa aming pong komunidad. Palaguin po ninyo ang buong kapatiran ng Revival Faith Ministries. Paramihin po ang mga taong nagpupuri at kumikilala po ng inyong pangalan at sa pangalan po ng ating Messiah Yeshua. Dumami po ang mangyawang manggagawa ng Revival Faith. Padamihin po ninyo ang mga nais magsilbi sa inyong iglesia upang maitaguyod namin ang inyong mga gawain. Maging simula ito, Ma, ng aming paglago, hindi lamang dito sa Maynila, kundi po sa buong Pilipinas. Ama, sinasamo ko po na ipagpatuloy ninyo ang paggabay sa akin, paggabay sa aking may bahay, paggabay sa leadership team ng Revival Faith Ministries upang magamit po ninyo kami sa pagpapalago ng inyong mga gawain. Marami po salamat, Ama, sa lahat ng inyong pagpapala, sa mga ibinigay na mga ikaputhandog ng aming mga kapatiran sa araw na ito. Pagpalain ninyo po ito upang magamit sa pagpapalago ng inyong ministry dito po sa Pilipinas. At ang lahat ng ito ay aming pong ipinapanalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang inyong anak na aming Messiah Yeshua. Hallelujah.